nalaman. Bakit ba ang ganda-ganda mo? Putang na mo. Akala ko ba mainit? Eh, ang lamig naman. Sa labas? Ah, dito malamig. Aray ko. Nanginig yung OJ ko kanina. Bakit? Kasi di ba mag-isa ako, ilakad siya ng lakad. Sabi ko, Oh. kayo lakad ng lakad kapag naka-area ko ha. Tinakot mo pala eh. Pero poker face lang ako. Tapos Bumaliw ka. nakikinig siya. Sabi niya dun sa kasama niya na napagalitan ako na tita ko. Sabi ng mga sa kanya, sorry ka. Pero hindi ko sila tinitignan. Loko-loko ka talaga. Natatawa na ako kanina. Tinakot mo. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend Energy Plus capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10 at may alpha, beta, at gamma aminoacids. Inyo ang ginagawa nila, it prevents damage to our cells. And of course, Ano ko ipapaalala kay Padjak? Bukas na yung workshop ko sa Vision. Ah, paalala mo lang. Makakalimutin yun. Ano nakakahirap? Ako na lang remind. Sige. Oras natin, 2:27 in the afternoon. You're still with me, Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. Hello and happy Friday once again. Hello! Oy, mag-ready ka na for the traffic later kasi rush hour na later. So, kailangan mo na habaan ng patience mo. Di ba, sumweldo ka naman noong nakaraan. So, shopping to the max ka today, ha? Tapos, gimmick Friday, ha? Di ba? Pag Friday talaga yan ang yung after work. Ayan, tara, babe. Friday naman ngayon. Labas muna tayo. Ayan. O, hinay-hinay sa paggastos. Pero syempre, kung masaya ka, go. Isa lang ang buhay natin, be happy. At mahirap yan minsan ha, mahirap ma-achieve yung totoong happiness. So may chance, kung may chance man na maging masaya ka, i-grab mo na yung opportunity na yan, di ba? Uy, salamat sa lahat ng mga nagsasend ng ano ba to, appeal not approve, nakakaloka tong si TikTok ko. Bago na po yung account ko sa TikTok ha, ang account ko sa TikTok ay DJ Kara new account, mukhang mababan pa nga ulit, ano ba yan? Ayoko na pagod na akong gumawa ng bagong account. Follow niyo ako dyan, DJ Kara new account. And of course, live na po tayo ngayon sa TikTok and sa FB. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. And of course, tawagan mo na ako, 8721-2429. Yes, yo. Ayan, at dahil dyan, nako, ano nga ba ang ganap natin for today? Do we have a caller? Hintayin natin yan. Yes, yo. O, sige. Wait lang natin. Wait a minute, kaping mainit, ha? O siya, bago natin papasok yung caller natin for today, babatiin ko muna lahat na may mga celebration ngayong araw na ito. Ayan, ay from Canada, hi kay Ricky Bozar. Ayan, at sa lahat ng mga nag-celebrate ng anniversary, mansari, at kung anong sari-sari. Celebrate nyo lang yan. Be happy. Paano po mag-call from Canada? Sabi ni Ricky. Oy, sige si Choling ang bahala sa'yo. Oo, pag hindi nag-push through tong isang caller natin, si Ricky ang tatawagan natin. Guys, sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga may internet, ganun lang kasimple. Kung may internet ka, pwede kang maging caller. All you have to do is mag-PM sa Energy FM 106.7 na account. Hanapin niyo yung account natin dito sa TikTok at pwede niyo ring hanapin sa FB. So kami na ang bahalang tumawag sa inyo kapag nag-PM na kayo dyan na gusto ko pong maging caller. Ganun lang kasimple, ha? So, no worries, napakadali lang po. O, sige, tignan natin kung makakapasok tong isang gustong mag-request dito sa ating TikTok.
na maging caller kapag hindi nagtuloy itong ano natin, itong isa natin. Ayan. O sa lahat ng mga hindi pa kumakain, kumain na kayo. It's, hindi na nga lunchtime, 2:30 na eh. Sabihin ko sana, it's lunchtime. It's ano na ngayon, it's siesta time. Uy, maraming salamat nga pala sa McDo from the mommy. Hello! And thank you so much! Oo. Pabati po sa lolo ko sa heaven. Oh, birthday niya po. Tatay Aldex. Ay, naku. Sabi ni Carjack AI. Sabi naman ni Awi, shout out naman po from Ilocos Sur. Uy. Ayan, hello po. Hi from Dubai, watching from Dubai, sabi ni AJ Nase. Oh, from Dubai. Hello. Parang gusto kong bumalik dyan ng Dubai. Mainit ba dyan ngayong April? Or sakto lang yung weather? Oo, maiba lang oh. DJ Cara pa shoutout naman po from Santa Rosa, sabi ni Jorel. At si Ramhel from Antipolo. Hello po sa inyo. Ayan. Pa-congrats naman po yung sa anak kong si Jazel Daphne Romero sa final demonstration ng teaching po niya, sabi ni Ate Yoli. Ay, ayan sa mga ano ng vlog ko, naghihintay, meron na po. Ayan na, nasa YT channel ko na. O siya, wag na natin patagalin pa, 'di ba? Kung may caller na tayo ngayon, aba, pinaghihintay, dapat di pinaghihintayan. Dahil dyan, welcome to Hot Stories. Panibagong kwento na naman ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Papainitin nga ba ang ulo mo o papainitin ang katawan mo? Call the show! I'm waiting for your call, darling. Sige, papasukin na natin yan. Hello? Hello? Hi, what's your name? Ako po si Dominic. Ilan taon na si Dominic? 25 years old po. Taga saan ka? Asan ka sa Cavite? Imus Cavite po. Okay, parang bagets pa si Dominic. Nag-work ka na ba o nag-aaral? Right now po ay nagpo-work na po ako. Anong trabaho ni Dominic? From UP, sa UP po is nag-landscape. Sa UP ka nag-aaral. Na po 2 years ago na po. Then right now po is pinipurso ko lang rin po yung na pag-aralan ko sa UP. And nag-work din po ako ngayon sa UP. Matalinong bata ka pala, no? Sige. So, Dominic, bakit ka napatawag? Ayun po, DJ Cara, kasi gusto ko lang rin po i-share yung naging karanasan ko sa life ko. And syempre po, gusto ko rin po makahingi sa inyo ng help or makahingi sa inyo ng guide regarding doon sa nangyari sa akin. Sige, ano ba nangyari sa'yo? Ayun po, ako po si Dominic. Mula po ako sa UP. And yung first ko po dati is landscape architecture. And then, ayun po, mahilig po ako tumambay sa academic oval namin tuwing free time. And then, nakilala ko po yung isang lalaki. Ayun, same gender po kami, teacher person. And random na araw lang po talaga yun, honestly. Na simula pa na nakita po kami is madalas niya na po akong nililibot or sinasama sa mga program na meron po sa amin. Lalo na po yung UP Fair. Isa po siyang journalism student. Madalas yun po niya kang isama sa mga ginagawa niya tuwing kailangan niyang mag-record ng mga gawain. Then po ayun, tumagal po kami ng 3 years. So second year po kami nagkakilala at that time. And then 4th year na po kami. Then hanggang 4th year po tumagal po kami. And then wala naman pong honestly parang nangyayari that time. And for me, green flag po talaga siya. Pero dumating po yung point na sa buhay namin upon scrolling on his phone is may nabasa ako doong mga sa group chats nila na tinutulak siya doon sa isang guy. Hindi ko po na magiging ka-relation niya po after ko. Kasi akala ko po talaga that time na ako lang yung
na okay kami, na ako lang. Pero hindi ko pa talaga expected na may mangyayaring ganon. So hindi ko pa yun pinansin yung una. Then pinalampas ko lang po yun. Then afterwards po, since akala ko rin pa legal kami both sides sa family namin. Pero kapag pumupunta po ako sa kanila is hindi niya po ako hindi po ako nakakapag-stay doon ng ganun katagal. Siguro 3 hours lang po or 2 hours. Pero ang sinasabi niya po sa akin always is kilala po ako ng family niya as his BF. Then, ayun po, yung tumagal po yung panahon, hindi ko na rin po talaga nakaya. Since doon ko na rin po nalaman yung mga cheatings niya sa akin, decide na lang po ako na umalis. But then po, 4th year po kami ng parehas nang malaman ko po yun. So, graduate na po kami. And sobrang bigat po talaga. Hindi ko po siya binlock sa account niya, pero muted po siya sa accounts, sa lahat ng accounts ko. So, hindi ko pa nakikita yung mga stories niya. And then right now po, alam ko pong bit-bit ko pa rin po yung sakit na yun. Di na kayo nag-usap? Hindi na Niya sa'yo? as in totally po, hindi po talaga siya nagparamdam sa akin. Kaya feel ko po that time is pinabayaan niya lang po talaga yung relationship namin after ko. Pero sinabi mo sa kanya na nabasa mo, na-hurt ka, lahat ng feelings mo sinabi mo. Yes po, kinonfront ko po siya nung una. Ang kaso lang po, yung tumagal na is palagi po siya nagagalit kapag Pinag-uusapan. yes, So, ibig sabihin sa madaling salita, hindi siya nag-explain about it, iniiwasan niya yung topic. yes po. Oh, ayun nga naman. Syempre, di ba na-hurt ka, expected mo sa karelasyon mo na mag-explain sa'yo kapag hurt ka. Ayun nga po, DJ Cara. Then nagagalit na po siya kapag binibring ko po yung mga ganong bagay. Anong sinasabi niya? Paano siya nagagalit? Huwag natin pag-usapan yan. Nonsense. Ganon? Ganon ba? Then minsan po sabihin niya na paulit-ulit ka naman sa mga ganyang bagay. Wala na bang ibang gusto kang pag-usapan? So parang hindi mo na confirm talaga coming from him kung ano yung mga nakita mo, naramdaman mo. Walang confirmation from him kasi nga iniiwasan niya. Opo. Paano kayo nag-part ways? Nag-part ways po kami, DJ Cara, pagtapos po before po talaga honestly yun ang graduation. Pero that time po, ayun na nga po, hindi na po siya nagparamdam yun. And parang pinabayaan niya na po yung relationship namin. And then, ayun po DJ Cara, 2 years na rin po kasi akong graduate sa UP. And parehas po kami. Then one time po, nag-message po siya ulit sa akin kasi that 1 year before din po is in-unmute ko na rin po siya sa lahat ng SoftMed accounts ko. Po siya nagre-reply na nagpaparamdam. Then this week lang po or last week po I guess nag-chat siya, sabi niya andyan ka pa rin pala sa UP, kumusta ka na? Nagparamdam? Yes. Ano naramdaman mo na nagparamdam bigla? Kasi totally po, honestly po talaga DJ Cara is may yung feelings ko po kasi syempre hindi po nasagot lahat ng mga tanong ko. Oo. So parang pakiramdam ko may rason pa rin ako para bumalik. Kumbaga unfinished business. So nakipag-usap ka rin sa kanya? Hindi nga po DJ Cara, kaya ayun po yung gusto kong tanong. Dapat bang muli akong umasa sa taong minsang niloka yung pangako ko? Alam mo pag umasa ka kasi kung gaano kalalim yung pakiramdam mo na umaasa ka, ganon din kalalim yung magiging sakit. So nakadepende yun kung paano ko umaasa. Pero kung ang goal mo lang masagot yung mga tanong mo, wala naman sigurong mali dun kung gusto mong alamin. Kung halimbawa parang gusto mo talaga malaman na hindi talaga ako mapakali hindi ako pinapatulog nito. Gaano katagal na kayong walang communication? 2 taon. 2 years, pero hanggang ngayon bit-bit mo siya. So it means it matters pa rin sa'yo. Ngayon, kung it matters pa rin sa'yo, di gawin mo, sundin mo. Sundin mo kung ano yung nararamdaman mo. Baka it's time para matanong mo siya, total, tapos naman na yun. Baka pwedeng sabihin niya kung ano nangyari before. Kasi gagawin mo naman yun for the sake of makahinga ka ng maluwag at makausad ka. Kasi it's been 2 years, pero bit-bit mo siya until now.
Diba? Pero dun sa part na kung dapat ka pang umasa, I think dapat hindi yun ang priority mo as of now. Kasi kung aasa ka, masasaktan ka lang. Dahil hindi mo naman malalaman kung anong nasa loob niya eh. Diba? Nakikipagkita ba siya? Ngayon po, hindi pa po kasi nasasagot po yung message niya sa akin last week. So, hindi pa po siya nagre-reply. Ayun po yung huli niyang reply sa akin. Pero deep inside po talaga parang Nag-expect ka? nag-expect po talaga ako na baka kapag nag-reply po ako is magsabi siya sa akin na baka pwede naming ayusin. Ayusin agad? Paano kung nakamusta lang? Paano yun, di ba? Yun depende yun kasi sa mindset mo eh. Kung iniisip mo na magkakabalikan agad kayo, mas hurt ka talaga dyan agad. Ayun po, DJ Car. Oo, mag-usap muna kayo kung may mga gusto kang alamin na bagay-bagay in the past. I think, wag mong isipin yung aasa ka ba ulit, magkakabalikan agad kayo. Wag kang mag-focus doon. Kasi, kung talagang gusto mong i-focus, yung nararamdaman mo na makausad ka, makahinga ka na, kasi ang tagal na rin, dapat siguro harapin mo na yan once and for all. Kasi ang tagal na yan eh. Sa 2 years na yun, wala ka ba naging jowa nung naghiwalay kayo? Wala pa po talaga kasi as in, Bakit? ako po kasi yung tao na kapag hindi pa po clear yung utak ko is hindi ko pa po kaya mag-commit sa isang tao. Oo, kaso tinry mo nang mag-move on without him for 2 years nang hindi nasasagot yung mga tanong. At hindi siya nag-work. Kasi kung nag-work siya, dapat ngayon, moved on ka na. Kasi hindi siya nag-work eh. So baka this time, you have to face it. Baka kailangan mo nang harapin at alamin kung ano man yung mga gusto mong marinig na sagot from him. Baka it's time. Baka ito na yung sign para ma-periodan na kung ano man yung meron sa inyo in the past. Kasi, di ba, parang hindi ka mapakali dahil parang, ba't ganun nag-move on ako na hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko alam kung anong sinagot niya. So, tinry mo na yun for 2 years eh. Wala nangyari. Bumabalik ka pa rin ngayon mula nung nag-chat siya. So, ibig sabihin, until now, meron ka pa sa puso mo na unfinished business talaga with him. So, I think it's time para harapin mo siya. Pero, huwag kang aasa. Kasi magkaiba yun. Huwag ka munang umasa agad na magkakabalikan kayo. Dapat ang goal mo lang marinig yung sagot niya, yung explanation niya. O, ito tatanungin kita. Pag halimbawang sinabi niya yung explanation niya at yung masasakit na word, halimbawa na in love talaga siya sa iba nung time na yun, ready ka ba? Sa akin po ay magiging ready naman po ako kasi naman po hinihintay ko talaga. Ayun, sa'yo na nanggaling. Hinihintay mo talaga. So, you have to be ready. Masaktan ka man o kung ano man ang mararamdaman mo, oras na malaman mo lahat, maging ready ka, ha? Kasi ang tagal mo rin inintay yan eh. 2 taon din. Ito na yun, oh. Diba? Masakit man, pero minsan, kung kinakailangan mo talaga ng closure na matagal mo nang hinihintay, baka ito na yung magsasara ng chapter niyong dalawa. Yung libro niyong dalawa. Baka this is the end. O kung ano man, kung magbubukas man ulit o magsasara, you'll never know. Pero gawin mo na lang to para sa sarili mo. Kasi kailangan mo eh. Kailangan mo to for yourself eh, para makausad ka na. Ang hirap kayang umusad, di ba? Kapag may mga questions ka. Opo, ang hirap po talaga. So good luck sa'yo, Dominic. Sa pakikipag-usap mo sa kanya, mag-ready ka, magpakatatag ka. Kailangan mong malaman yung sagot kung yung talagang hinihintay mo. But, wag ka munang aasa. Protect yourself pa rin. Diba? Good luck sa'yo ha, sa pag-uusap nyo ha. Salamat, Dominic. Thank you for calling. Ayan si Dominic. Nako, mahirap nga naman pag nawala yung taong minahal mo. Tinaray mo mag-move on pero hindi ka naka-move on. Tapos biglang bumalik. Siyempre ang tendency nun, shucks, ayan na siya ulit. Nagparamdam siya. Di ba mapapaasa ka talaga eh. Pero nako, protektahan yung mga sarili ninyo. Hindi porket nangamusta sa inyo, gusto na makapagbalikan. Tandaan nyo yan. Hindi ganun kadali yun. Minsan talagang nangangamusta lang or minsan baka mangungutang lang. Di ba? Kaya nangangamusta. Ay, may na naman kasi, di ba? Nangamusta bigla all of a sudden. Bakit? Yung pala, baka naman ma-help mo ko. Kaya ingat din. Well, anyways, mga pangga, maraming salamat for staying with me. It's a Friday.
weekend na tomorrow, start na naman ang pahinga mo or start na naman ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho mo. Grabe, weekends na weekends ha. But anyways, kung ano naman ang ganap mo, ingat ka and good luck sa'yo. Maraming salamat for staying. Magpapaalam na ako. Susunod na po si Sheena. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Wala kang puso kong ito. Ayuwi ka na. Ang mahal mo dahil Ay, ako na to. Si Bobby ka. kasama marinig mo lang Hina. sa labi ko. Ako na to. Si Mama. Si Mami. Dahil sa pag-ibig, Oh. Hindi mo dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito na di umaasang pag-ibig ko Punta ako nang magdo. dahil sa Basahin mo yung text ko. pag-ibig sa lahat ng Sige, daan mo na gusto lang. mo nang dahil sa pag-ibig iyak ako sa'yo. Babalik ka na. Uuwi na tayo. Hindi pa. Babalik. Cellphone mo. Ay, pwede mo yung cellphone mo. Nandoon sa anak mo. Kaming mahal mo, wala kang sumbat, marinig mo lang. Mahal kita. Pero kailangan ko atang gawin ito eh. Dahil sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig, guys, thank you. Thank you sa lahat ng mga nag-send at nanood. Thank you! Bye-bye.